kapatid, mga kababayan, mga kaibigan na lagi pong sumusubaybay sa pamahayag na ito ng Iglesia ng Diyos sa Buhay kay Kristo Jesus, sa pangunguna ng ating minamahal na masandang kapatid Danilo M. Santiago Sr., ang punong lingkod sa Iglesia ng Diyos sa Buhay kay Kristo Jesus, ay bumabati sa ating lahat ng kapayapaan. Naway ang pagkapala ng ating Panginoong Diyos, ang marilag ng mga aral at katotohanan na sa pamamagitan po ng ating pagtalakay ay dumaloy sa ating mga buhay, magpalakas sa ating pananampalataya, magpatibay sa ating mga paninindigan na ating sinasagawang paglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagsangdiwan na ating natalakayin ay pakinggan po ninyo. Sa pamamagitan ng inyong lingkod, kapatid na Rante Santiago, ay makakasama po natin sa bahaging ito ng ating pagtalakay. At ganito po ang pahayag. Ang kapamahalaang kaloob ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Hesukristo mula sa langit at dito sa lupa ay upang gawing tagapagpala ng kapayapaan sa kanyang bayang IDB. Ito pong kapamahalaang kaloob ng Diyos ay ipinagkaloob po niya sa kanyang anak. Ang gawain po ng kanyang anak, hindi lamang po ang kapamahalaan mula sa langit hanggang dito sa lupa, ay gawing tagapagpala. At ang uri po ng pagkapalang ipinagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, pagkapala ng kapayapaan sa kanyang bayang Iglesia ng sa Buhay. At ito po ang tinatawag na kapayapaan, ang pinakadakilang bagay na kinakailangan ng isang matagumpay na pagsasama-sama o organisasyon. Sapagkat ang kapayapaan ng isang bayan, isang bansa, yan po ang pangarap ng marami. Ngunit sa bansa po na ating sibilangan at sa lahat ng dako, sa kabila po na nagsisikap ang pamahalaang sibil o gobyerno na ipatupad ang tinatawag na katiwasayan at kapayapaan, ay hindi po masumpungan ng tao ang kapayapaan. Patuloy ang kaguluhan, patuloy ang digmaan, patuloy ang kahirapan, patuloy ang iba't ibang kahapisan ng tao sa buhay na ito. Punta ka lang po sa Europa, nagkakagulo sa Europa, sapagkat hindi po mahadlangan ng bansang yon ang pagdagsa ng mga migranting nagmumula sa mga dako ng Afrika at sa dako ng Middle East dahil may gulo sa kanilang bansa. Paano nga po ba mahasumpungan ng tunay na kapayapaan? At alin po ang kapayapaang mula sa ating Panginoong Diyos na nagmumula sa kanyang anak na tagapagpala? Ganito po ang paunang sabi ni Propeta David tungkol sa bayan ng Diyos na Iglesia ng Diyos sa Buhay. Ito po ang kanyang pangako. Ito po ang pangako ng Diyos. Ganito po ang nakasulat sa Aklat ng Awit 29 at ang talata ay 11. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Ang pagkapala kung ibinibigay ng Diyos sa kanyang bayan ay ang tinatawag na kapayapaan. At ito pong pagkapalang kapayapaan, ano ba bang uri ito? Sapagkat ang isip ng iba, ang isang bansa o ang tao ay magiging payapag pag maraming pera, maraming kinakain, maraming kabuhayan, at mga bagay na material na kapayapaan, pagpangangailangan. Yan po ba ang pagkapalang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos? Sasagutin po tayo sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 1, at ang talata ay 3. Pakinggan po natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ano po ang pagkapalang ibinibigay ng Diyos? Pagpapalang ukol sa Espiritu. Hindi po pagkapalang sa mga bagay ng laman at material na pangailangan, kundi pagkapalang ukol sa Espiritu. Paano po ba natin masasabi na ang tinatanggap po ng isang tao ang pagkapalang ukol sa Espiritu? Ganito po ang pahayag ng ating ng mga apostol sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 3, at ang talata ay 26.
Sa inyo, una-una, nang maitindig na ng Diyos ang kanyang lingkod, ay sinugo niya upang kayo'y pagpalain sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga katampalasanan. Ang tunay pong pinagpala ng Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod na isinugo, na pagpapalang ukol sa Espiritu, ay ang makita po sa atin ang pagtalikod natin sa paggawa ng katampalasanan. Pag namumuhay po tayo sa katwiran at lumalayo po tayo o tumatalikod tayo sa paggawa ng katampalasanan, dun po magsisimula at dun po mangyayari na madama po natin ang tunay na pagkapalan. Ano po yung tinatawag na pagkapalang nadarama? Kaya nga po minsan sa mga hashtag sa internet, feeling blessed. Minsan nadinig po natin yan, feeling blessed. Nakadarama ng pagkupkup ng Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin po ng pagkapala, pagkupkup, pag-ampon, pagtataguyod. Yung tulong na nagmumula sa Diyos. Sapagkat kung sa buhay mong ito ay simple ang ating buhay, ngunit hindi naman magulo ang ating isipan, sapagkat wala tayong ginagawang kasalanan sa kainumang iba at wala tayong ginagawang kalapastanganan laban sa aral ng Diyos, ay napakasarap po ang mabuhay. Napakapayapa po ng buhay. Matutulog ka ng mahimbing, ng walang galit sa puso. Mamumuhay ka ng may saya, kasama ang iyong pamilya, ang iyong asawa at mga anak, sa isang simpleng paubuhay na may makikitang ngiti sa labi at kaginhawahan ng kalooban, sapagkat nakadarama po ng kapayapaang pagkapalang mula sa Diyos. Kaya sa bahagi pong ito, alamin po natin, pinatutunayan po ba ng banal na kasulatan na si Kristo ang lingkod na itinalaga ng Diyos na maging tagapagpala, tagatangkilik, tagapagtaguyod sa iglesia ng sa buhay sa mga bagay na pagkapalang ukol sa Espiritu. Sa aklat po ng Lucas 22 at ang talatay 25, basahin po natin at ganito ang nakasulat. At kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hintil ay napapanginoon sa kanila. At ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga tagapagpala. Kaya, ang Kristo po na binigyan ng Diyos ng kapamahalaan, tinatawag na tagapagpala. Sapagkat siya ang ating Panginoon. Ang Panginoon ay tagapagpala. At ang Panginoon na tagapagpala ay ibinibigay niya ang kanyang pagkapala sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ito pong salita ng Diyos, gano'n po ba ito kahalaga? Na pag ito po ang nanatili sa buhay ng isang kapatid, ay wala ka nang hahanapin pa. Mga kapatid, kumpleto na ang iyong buhay. Sa 63 na aklat ng Juan, atin pong basahin at ganito ang nakasulat. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Alin po ang pagkapalang ating tinanggap? Ano po ang kinasangkapan ng anak na para umabot sa atin ang pagkapalang ukol sa Espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita? Ang salita ika na sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Bakit po ba sinabi ng Biblia na pawang Espiritu at pawang buhay? Yung salita na sinalita sa atin ng ating Panginoon Kristo na magdudulot sa atin ng ibayong kapayapaan. Sinagot po yan sa aklat ng Propeta Isaiah, 71, talatang 1. Ganito ang nakasulat at pahinga po natin. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang itanyag ang kalayaan sa mga bihag at magbukas ng mga bilangguan sa nangabibilanggo.
Napakaliwanag po. Ang pahayag ng banal na kasulatan, ang hatid ng ating Panginoon Kristo na pagkapala sa pamagitan ng Espiritu, nabubuhay po ang ating pag-asa. Bakit po mabubuhay ang ating pag-asa? Sapagkat sa kabila po na ang buhay ng tao ay puno ng kawalan ng pag-asa. Bakit? Mayaman ka. Umabot ka na sa peak of your glory. Parang China. Umabot na sa peak of economic prosperity. Babagsak na yan. Magkakaroon ng slowdown. Then, magkakaroon ng recession. Ano po ang mangyayari? Anarchy, kaguluhan, kawalan ng kapayapaan, masamang balita, digmaan. Sa isang bansa. Usapin ng isang bansa. Sa usapin ng sarili nating buhay. Malakas ka ngayon. Matagumpay ka sa buhay. Edad ka ng 50 anyos. Pag-iritiro ka sa 60 anyos, pagdating ng 60. Maaari ikaw na lang nag-iisa sa buhay sapagkat ang anak mo magsialis na. Asawa mo, lumisa na rin. Tatanda ka, magkakasakit ka. Hanggang sa dumating ang panahon, maging bedridden ka. Marami kang pera. Nasaan po doon ng pag-asa? Ang buhay po ng tao ay lipos ng kabagabaga. Sa huling bahagi ng buhay niya, mapupuno ng luha ang kanyang mga mata. Na tila naghihintay na lang ng isang pagwawakas ng kanyang buhay. Asan po ang mabuting balita? Balita ng kamatayan, balita ng pagkakasakit, balita ng pagkabigo, balita ng kamatayan. Ang nangyayari po sa buhay na ito. Pero sa pamamagitan po ng salita ni Kristo, nabubuhay po ang ating pag-asa sapagkat siya po'y isinugo, ipinangaral niya ang mabuting balita. Alin po yung mabuting balita? Sa bahay ng aking amay maraming tahanan. Pumaparoon ako, ipaghahanda ko kayo ng inyong kalalagyan. Sapagkat merong buhay na walang hanggang ibibigay ang Diyos sa mga tapat na kanyang mga lingkod, na patapos na ang tao ay makaranas ng kamatayan ay mabibihisa ng walang kasiraan at nabubuhay na walang hanggan. Doon po nabubuhay ng ating pag-asa sapagkat kung sa buhay mang ito ay nakaranas po tayo ng tiisin at kapighatian, hindi po doon nagtatapos ang kasaysayan ng ating kapalaran, kundi may isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Kaya ang salita na sinalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Sapagkat nandun po ang ating tiyak na pag-asa. Kung tayo man ay nababagbag ang ating mga puso, gagaling sa pamamagitan ng kagalakan mula sa Panginoon. Kung sa habang panahon man ay nabihag tayo ng maling paniniwala, pinalaya tayo ng ating Panginoon Jesucristo upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa tahan ng ating pinananahanan sa loob ng kanyang bahay, ang bayang iglesia ng sa buhay, ay hindi mawala ang ating pakipag-ugnayan sa tunay na Diyos, sa Diyos na buhay na lumikha ng ating mga buhay. Mga kapatid, dahil po dito, hindi po dapat na ang ating sarili at ang ating buhay ay malagak na lubusan sa mga bagay sa buhay nito. Sapagkat sabi ng Biblia, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ngunit sa ating pong panahon, sabi nga ng Biblia, sa paglagaran ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lumaganap na po ang katampalasanan sa ating panahon. Ang tao ay wala nang takot sa Diyos. Ang tao po ay nalayo na sa Diyos, nakalimot na dahil sa mga bagay na material na nakikita at artificial na pag-asa na hatid ng lakad ng sanlibutan ito. At yan po ang paraang ginagawa ng panulokso ni Satanas, na nagpapala din. Si Satanas po, nagpapala din. At ang ganyan ipinagpapala ay ang masamang kayamanan sa buhay na ito. Sa aklat po ng Mateo 4:8 hanggang 10, masilin po natin ang pangyayari ng si Kristo po ay tuksuhin ni Satanas.
Muli dinala siya ng dyablo, si Kristo po ay dinala ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At ang kaluwalhatian nila at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Na magkagoy sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka, Satanas. Sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ipinangangako po ni Satanas na pagpapalain niya ang sino man na susunod sa kanya at sasamba ka sa kanya, sapagkat ipinamalas niya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. Ang kaharian po sa sanglibutan ang siyang kinaroroonan ng maraming kayamanan. Ang tao po ay nagtatayo ng kanyang imperyo sa pamagitan ng dahas, sa kanyang ginagamit na economic manipulation, sa pagkontrol niya ng isipan ng tao. Sa social media, sa level ng politika, sa level ng ekonomiya, ay napailalim daw at napasakamay ng masama ang sanglibutan. Mga kapatid. Kaya, ipinamama, iyan ay kay Satanas. Gusto mo bang imama? Ha? Sa magitan ng masamang kayamanan. Pumasok ka sa ngayon ng gobyerno at maraming kurakot na makukuha. Pag hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin, ang tao po ay nagiging kurat. Ang corruption po ay hindi lang sa gobyerno, kundi sa malaking relihiyon. Sabi na, ni Satanas, nakita ba ikayo yung tinatawag na pinakamalaking arena sa buong daigdig? Bibigay ika sa iyo. Ayun, pinakita po ni Satanas. Pinamalas niya lahat ng mga kaluwalhatian nila. Pag sinang kaluwalhatian, pinakamalaki, pinakamahusay, pinakamakapangyarihan. Basta di ka, sasamba ka lang sa akin. Dahil po dito, mga kapatid, pinakita po ng Biblia ang paraan ng panunokso ng dyablo. At ang ginagamit po niya ay ang salapi na ginagamit sa panunokso sa tao. Pakinabang sa buhay na ito. Unang Timoteo 6:10 hanggang 11 ay ganito po ang ating matutunghayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Talatang 10. Patuloy po natin. Dapat ikaw o tao ng Diyos tumakas ka sa mga bagay na ito. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Kaya ang salapi po, sa pamagitan ng pag-ibig dito, hindi po masama ang salapi. Sapagkat ang sabi po ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes, bakit po tayo naninindigan na hindi masama ang salapi? Sabi po ng Biblia, dito po sa 10:19 na aklat ng Ecclesiastes, ang kapistahan ay ginagawa sa kapagtatawa, ang alak ay nagpapasaya sa buhay, at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ang salapi po sumasagot sa lahat ng mga bagay. Sumakay ka ng sasakyan, magabayad ka ng ticket ng sasakyan. Bumili ka, meron kang sasakyan, bibili ka ng gasolina, panagot po ang salapi. Nagkasakit ka, babayad ka sa doktor, bibili ka ng gamot, panagot po ang salapi. Ngunit ang sinasabi po ng Biblia, ang pag-ibig dito, paano ba ang tao umiibig sa salapi? Ang tao po ay naghahangad ng kayamanan. Sapagkat ang tao po na naghahangad ng kayamanan ay nagiging greedy o nagiging makasarili, at nagiging mayabang, nagiging mapagmataas, nakalilimot sa Diyos na ang buhay at mabuting kapalaran ay nagmumula sa itaas, sa Ama na nagbibigay at nagpapala sa lahat. Mga kapatid,
Kaya, dahil po sa kayamanan, nakapahamak. Ang nagkapahamak sa tao. Kaya ang dapat po sa kayamanan na tinagalin ng tao sa buhay na ito o pakinabang sa buhay na ito, gamitin mo sa pangangailangan. Ano mo ba yung nangangailangan? Nangangailangan ng iyong katawan. Kung anong kailangan mo? Needs, not wants. Ang tao po, puro wants. Hindi na po kailangan ay